Sabay-sabay po natin basahin sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. 1, 2, 3, go. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Where they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on the earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Lord God, sa oras po nito, salamat po Panginoon sa iyong salita. And may your word, Panginoon, speak through us, Lord God. May your word, Panginoon, mangusap, Panginoon, sa aming buhay personally, sa bawat isa, Panginoon. That you called us, Lord God, not just to have a comfort life, but Lord, to commit dun sa mission na pinagagawa mo sa amin. That is why, Lord God, hayaan po ninyo ng bawat isa sa amin ay handa mo sa iyong salita at matuto kami. Dahil one day, Lord God, you will call us, Panginoon, to be sent, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat na po ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay po. So, pwede bang batiin po natin ng magandang umaga po ang bawat isa. Good morning. Ayan. Napakaganda ng ating topic, no? Na akmang-akma sa mga nangyayari po sa ating buhay. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos dahil hindi siya nagbabago at patuloy natin nararanasan ang kanyang kabutihan sa ating buhay. And salamat sa Panginoon Diyos dahil magpapatuloy po tayo sa ating series po na Living the Mission. Okay? Sabihin nyo nga, Living the Mission. Hallelujah. So we have to live sa mission na pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga ng isang sikat na tao, sabi dito, kung walang vision ay walang direksyon ng ating buhay. Okay po? So kung tayo po ay walang vision o mission na ginagawa sa ating buhay, wala po tayong patutunguhan, kundi tayo po ay pitik bulag lang sa kung ano yung mangyayari, hahayaan na lang natin yung mangyayari, kung ano meron. Kasi yung mga taong tinatawag na go with the flow. Amen? Yung parang kung ano lang yung nakahain, yun lang yung kakainin. Kung ano lang yung daan, yun lang yung dadaanan. Amen po ba? But sa atin po, no, bilang tayo mga tinawag ng Panginoon Diyos, we have purpose. Sabihin nyo nga purpose. Amen. Nakakatuwang isipin dahil akmang-akma ang ating salita doon sa nangyayari sa ating buhay. Pwede bang tingnan nyo yung mga upuan na nasa katabi ninyo? Dalawa lang yan. It's either late. It's either late o walang nagpa-follow up. Walang nagde-disciple. Walang nag-aalaga. Amen po ba? Hindi ba kayo pwede bang tingnan nyo yung mga upuan niya yan? Ba? Kung tutusin, dapat umiinit na ngayon. Amen? Dahil sa dami ng tao. But, ngayon po sa ating buhay, no, ang salita ng Panginoon Diyos ay tinuturo sa atin para matutunan po natin. Amen po ba? Ngayon, gusto po ba natin na ma-feel out lahat po ng mga Japanese person o yung mga Pilipino dito po sa Japan na makakilala sa Panginoon? Amen po. Lahat po tayo gusto natin na makakilala sa Panginoon Diyos. Ang mga kapatiran natin o makasamahan natin po dito po sa mundo na ginagalawan natin. Lalong-lalo dito po sa Japan na kinamumulatan po natin o kinabubuhayan po natin po. So, ang tanong po ay lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon Diyos upang magkaroon ng mission. Okay? So sa mga nakakaalam po, sa mga may mga games, amen? Hindi ka magle-level up kung wala kang experience. At yung experience na yun, makukuha mo kapag gumagawa ka ng task, ng quest, o mga mission na ginagawa mo para lumevel up ka. And same thing sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi tayo makakakaroon ng experience kung hindi po tayo kukuha o gagalaw sa mission na pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen po ba? Pwede bang tingnan po natin yung ating vision statement po yan, sa ating kanan. Yan po ay
vision statement ng love of God. Sa atin po yan. Ang sabi dito, we are loving and welcoming church that brings people to Christ, helps them to grow spiritually, and equips them to become disciples of God, proclaiming Jesus as the Lamb of God. Amen po. So, nagagawa po natin yung vision po natin. Amen po ba? So, gusto po natin na dadating po tayo sa ating church, sa ating buhay, that we are a loving church. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung loving ba yan. Amen. Welcoming church. Welcoming ba tayo? Amen. That brings people to Christ. No? Nadadala ba natin yung mga tao papunta kay Kristo? Helps them to grow spiritually, equips them to become a disciple of God, proclaiming Jesus as the Lamb of God. So, basically, ang isa po, napakahalaga din po na maintindihan po natin, that we are called to a mission. Amen? This is our mission. Na tayo po ay binigyan ng task. Amen? Hindi po niya tayo iniwan na walang direksyon ang buhay. Bagkus ang Diyos, bago siya nag-ascend sa kalangitan, ay nag-iwan siya ng mission. Nag-iwan siya ng task. Imagine niyo biglang yung pinaka-boss nyo, binigyan kayo ng importanteng task na magsasalba sa kumpanya dahil ikaw ang pinagkatiwala. Halimbawa, sino ba dito yung nakarinig na ng mga huling habilin? Diba? Ikaw na ang bahala sa aking apo. Diba? May ganon. May mga nangyayaring ganon, no? sa mga palabas na napapanood natin. May mga huling habilin, may mga task na pinagagawa. Sa school, sino po ba dito sa atin yung nabigyan na ng task sino po dito naging president sa school? Sa classroom lang, kahit sa classroom. Naging president, naging officer. Muse, may auditor. Sino ba, No? Usually, di ba, pag nabigyan tayo ng posisyon, merong task na nakaatal. Sabi nga ni Peter Parker, na sinabi sa kanya ni Uncle Ben, great power comes with great responsibility. No, napakahalaga po, no? Meron tayong responsibilidad, and we have the power of the Lord, no? Na tayo po ay may responsibility, and that responsibility is magawa natin yung mission na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? And it's not just a simple mission o a simple task, but it is a critical commandments ng Panginoon Diyos. Dahil ito po yung sinasabi niya, no, maging disipulo ang mga tao dito sa mundo. Amen po ba? And I believe, no, sa araw na ito, naniniwala ako na tayo po ay pag-iintingin muli ng Panginoon Diyos ang ating mga puso sa ating sa misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? So, katulad po ng mga inaatas sa ating mga task, no, si Jesus ay ganito din ang ginawa. Nag-iwan siya ng misyon para gawin po natin. Amen? That is why ang ating pong title is a Great Commission. The Great Commission. Sabihin niyo nga, The Great Commission. Dalawa lang ata yung attendee. Okay, sabay-sabay po tayo. The Great Commission. Amen. Hallelujah. The Great Commission. No? Hindi po siya suggestion, hindi siya optional assignment, but it is a clear mission na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Linawin ko lang po, hindi lang po ito inutos sa mga pastor, hindi lang po ito inutos sa mga misyonaryo. It was for every disciple of God, including ikaw at ako. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kasama ka dito. Amen? Lahat po tayo tinawag ng Panginoon Diyos to make disciple. Hindi lang maging disipulo ng Diyos, kundi tayo din po maggawa ng disipulo, no, ayon sa nais ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ang tanong, handa ka na ba, kapatid? Amen. So, napakaganda po. Kasi pag-uusapan po natin yung kung ano ba yung nakapaloob sa Great Commission, ano ba talaga yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos na buhay. No? So, in this context po na pinag-uusapan po natin, no, Jesus spent 40 days. Amen. Bago siya nag-ascend sa kalangitan, he spent 40 days para mag-preach, no, para sabihin sa mga disipulo na about sa kaharian ng Panginoon Diyos, about the kingdom of God.
Ang nais ng Panginoon Diyos, no, itinuro niya din itong bagay na ito. Sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Pwede bang basahin natin yung kanina, yung verse 16 to 20. Okay, so sabi dito, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Next. Sabi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen po. So ito po yung sinasabing Great Commission na pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? So He ascended at nag-iwan siya ng task sa lahat ng mga disipulo ng Panginoon. At lahat po ng disipulo ng Panginoon, ibig sabihin nito, lahat ng tagasunod ng Diyos, lahat ng nagfa-follow sa Panginoon Diyos, yun yung mga gagawa ng task na to. Ang tanong, are you following Jesus? Tanungin mo yung katabi mo, are you a follower of Jesus? Amen? Pag sinabing follower, ay magkaiba po ang follower sa fan. Pwedeng fan ka lang ng Christianity, yes, Lord, nakakatuwa ka, nagbe-bless ka, andun ka. Na-amaze ka dun sa ginagawa ng Panginoon Diyos. But different from follower. Pag sinabing follower, you are following kung ano yung tinutulong ni Jesus, kung ano yung natututunan mo sa Kanya, at pinapapamuhay mo yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Amen. There's a difference of fan and follower. Amen? So, tayo po, nais natin na maging follower tayo. Hindi lang maging fan. Yes, amazing si Lord. Pero ang gusto ng Panginoon Diyos, sumunod ka. Amen po ba? Amen po? So, ngayon po, napag-uusapan po natin yung Great Commission na binigay sa atin ng Diyos. It's simply what it means to be a follower. At makikita po natin, na ang Panginoon Diyos ay may iniwan na mission sa ating buhay. But basahin po natin, sa verse 17. Okay po? Sa verse 17, sabi, when they saw Him, they worship Him. So, ito po yung ilan ng mga nakapaloob sa Great Commission. Sabi dito, sabi dito, when they saw Him, they worship Him. At nakakatuwa dito, mga kapatid, ito po yung umpisang pangyayari ng ating buhay. Amen? We get to know more Jesus, nakilala natin ang Panginoon Diyos, and dahil nakilala natin ang Diyos, we worship Him because nalaman natin kung sino talaga ang Diyos sa ating buhay. Amen? And in fact, mga kapatid, even ang mga follower, ang mga prophet ng Panginoon, yung mga pinili ng Diyos, even the disciple of God, ay ganito din yung naging reaction. Naalala niyo si Peter? Sino po nakakaalala kay Peter? Amen? Si Peter, is a fisherman na tinawag ng Panginoon Diyos upang maging fishers of men. Amen po ba? So, bago po nangyari yon, nakita, di ba, nangingisda siya, magdamag siya nangingisda, at tinapon niya yung lambat doon, sabi, wala sila makuha. At nung sinabi ni Jesus, ilagay mo yung lambat sa kabila. Nilagay yung lambat doon at marami silang nakuha. Punong-puno ang sinasabi ng scripture na halos masisira na yung kanilang bangka. Halos lumubog na sa sobrang dami pinagtulong-tulungan nila yung isda. At nakita po ni Peter, na-recognize niya, there's a miracle. Imposible to. That's why, humarap agad si Peter at nagpatira pa. Ang sabi niya, wag niyo po akong tignan, ako po ay marumi. Diba? So nagkaroon siya ng humility. Nagkaroon siya ng humbleness na nung nakilala ang Panginoon, ay, ikaw ang Diyos sa aming sinasamba. Karapat dapat ka lang nasambahin. Amen po ba? At sa umpisa, nung una tayo pumasok sa church, ganito din. We're so amazed by the Lord doon sa ginawa ng Panginoon Diyos at nakita natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kung tatanungin ko nga mo ang bawat isa sa atin, sino ang Diyos sa buhay mo? Amen? Sino ang Diyos sa buhay mo? Amen? Sino si Jesus sa buhay mo? Amen? Pwedeng may iba magsasabing, He is my Savior, He is my provider. Amen? May all in all. May nagsasabing Almighty para sa akin ng Diyos. Ang Diyos ay aking kaibigan. Amen? Iba't iba tayo ng pagkakakilala sa Panginoon Diyos. Amen po ba? And mapapansin po natin, itong pagkakakilala natin sa Diyos,
ay depende sa kung paano natin na-encounter ang Diyos. Amen po ba? Diba? Kung saan po natin natagpuan ng Diyos, doon po natin naranasan at nakilala ang Diyos. At dahil doon, we are worshiping God. That's why nandito po tayo. Amen po ba? Nandito po tayo, nagpapakapagod tayo, na may mga times, ang sarap kaya magpahinga. Tingnan mo yung katabi mo, kung nakapagpahinga ba yan. Amen? Diba? Mukhang hindi nakapagpahinga. But you know, mga kapatid, nag-exert yan ng effort para lang makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? We worship Him, no, because not just because He is good, but we are worshiping because we know who He is. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, I am who I am. No? That's why we worship the Lord sa ating buhay. Sabi, when they saw Him, nung nakita nila ang Diyos, they worship Him. But some doubted. Hello po. Andyan pa ba kayo? Pwede ba tingnan niyo yung mga katabi niyo? Amen? So, sa ating buhay, maybe, amen? Ito po lagi yung tatandaan, hindi po lahat ng nasa church nagwo-worship sa Diyos. Hello po. Hindi lahat ng napunta sa church nagwo-worship sa Kanya. Ang iba, napunta ng church, amen? Maybe, nagda-doubt pa rin sila sa kanilang buhay. Amen? Itutulungan ba talaga ako ng Diyos sa sitwasyon ko? Ganito pa ba mangyayari sa akin? Amen? Hello po. Pero tayo po, no, nais ng Diyos na tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Regardless of what your situation is, kung ano man yung circumstances ng buhay mo sa pinagdadaanan mo, mga kapatid, God is calling you to trust Him and to worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Hindi yan po kasi ang worshiping, mga kapatid, hindi lang dahil feel mo lang mag-worship sa Lord. Amen po ba? Hindi lang dahil, ay, pinilit ako eh. Ay, Lord, kasi, kailangan ko eh. Lord, kasi ang dami kong pinagdadaanan, kaya kailangan ko mag-worship sa'yo. Hello po. Even in good times and bad times, mga kapatid, we must worship the Lord. Amen? At all times, kung pwede nga, time to time, naalala ko, nung tinuturo sa amin sa music noong unang-una pa lang, tinuturo sa amin sa music na ang worship ay parang gawin natin parang lifestyle. Kung gaano natin kahalaga yung paghinga sa ating buhay, ganun din kahalaga din dapat yung pagpupuri natin sa Diyos. Hindi lang yun yung tatayo ka sa church, no? Pupunta ka sa church, tapos worship ka, tapos na yun. Hindi po. Ang worshiping sa Panginoon Diyos is kahit nasa labas ka, amen? Kaya mo magpuri sa Panginoon. Kahit na ikaw lang yung mag-isa, kaya mo magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung ginagawa lang natin to para lang makita ng tao, naalala nyo, yung mga Pariseyo, ganito din yung ginagawa. Nagpe-pray sila sa harapan ng tao. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, you are a hypocrite. Amen po ba? So kung ginagawa mo yan, dahil lang sa maraming tao, ikaw ay hipokrito. Amen po ba? Pero kung ginagawa mo yan, even in your private life, you are worshiping God. Amen? Ito po yung hinahanap ng Diyos, yung spirit and in truth. Amen po ba? Yung pagpupuri sa Kanya ng may katotohanan. Amen po ba? Parang ayaw nyo na. Amen? Hallelujah. So, dito po, nakita na siya, because the mission doesn't start with strategy. It starts with the heart in awe of the Lord. Amen po. Nagsisimula yan dahil you are worshiping God kasi meron ka naranasan sa Kanya. Amen po ba? Nag-worship ka sa Panginoon kasi binago ka niya. Nag-worship ka sa Panginoon dahil binago niya yung pamilya mo. Nag-worship ka sa Lord dahil ang daming ginawa ng miracle ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? You are worshiping God dahil meron tayong mga rason. Dahil sa pagkakilala natin sa Panginoon, sa pagmamahal natin sa Kanya. Amen? So even with doubts, they bowed. Even with question, they worship the Lord. No, sabi dito, when they saw Him, they worship Him. But some doubted. Can you imagine po yung praises po na sinasabi dito? When they saw Him, sabi lahat po sila, they worship God, but some doubted. Ibig sabihin, hindi lahat nagpuri sa Panginoon Diyos, but nagda-doubt sila. Yung iba nagda-doubt. Amen po ba?
Andyan pa ba kayo? Amen po ba? So, some of them are worshiping God pero meron doubt sa kanilang puso. Ibig sabihin, sometimes, mga kapatid, may mga times sa buhay natin na minsan hindi natin maintindihan yung sitwasyon ng ating buhay. Amen? Pero ang nais ng Panginoon Diyos, kahit na hindi mo maintindihan, mga kapatid, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? So sabi, naalala ko, sabi dito, nung tayo pa ay bago, hindi tayo agad naging follower. Amen po ba? Hindi agad tayo naging follower agad. Nung umattend tayo sa church, maybe nasulsulan lang po tayo. Pero hindi po lahat nagsisimula sa, ay, susunod agad ako sa iyo, Panginoon. Hindi po. Amen? So sa una, pupunta ka muna sa church, matutuwa ka pa muna doon sa mga kinakamayan ka. Diba? Tapos sinasandokan ka ng pagkain, di ba? Tapos matutuwa ka kasi lagi kang kinakausap. Dumating sa point ng buhay mo, hindi ka na kinakausap. Amen? Andyan pa ba kayo? Paano kung may nakita kang hindi magandang ugali ng kapatiran mo? Titigil ka na? Amen? So even mga kapatid, yung mga bagay sa ating buhay, kasi may mga circumstances tayo mararanasan, but yung foundation natin sa Panginoon, ilagay natin sa Kanya. Amen po ba? Huwag natin ilagay sa kapatiran natin, huwag nyo ilagay sa inyong pastor, huwag nyo ilagay kay Uncle Boy, huwag nyo ilagay kay Bishop, o kung sino man na kinikilala nyong mataas. Amen? Huwag po natin ilagay yung ating pundasyon sa kanila dahil ang tao nagkakamali, nagkakasala. At kapag nagkasala na, ay naku, ayoko na. Hello po. Amen? Marami po akong na-encounter, no? Even yung mga pastor lumalaglag sa pagkakasala. At nung nagkakasala sila, no, maraming mga attendee na akala mo nakatayo pa, pero minsan nagkakaalisan na dahil doon sa mga sitwasyon na pangyayaring gano'n. Alam niyo po, before doon sa aking church, may pinagdaanan po ng ganitong situation. No? Nagkaroon ng pagkakasala yung aming pastor. Pero ang dami din umalis. Amen? Because yung foundation nila, itinayo nila doon sa tao, hindi sa Diyos. Amen? Kaya kahit mawala yung kapartner mo sa buhay, kaya mo pa rin magpatuloy sa Diyos. Amen po ba? Parang wala po akong pinatatamaan, pero may natatamaan. Diba? Pero, kasi yun po yung cause ng pag-follow sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, mga kapatid, don't wait to have all the answer. Marami tayong question sa Panginoon Diyos, pero hindi na natin kailangan pa munang antayin yung answer. Because as you go along with the Lord, maiintindihan mo yung path na binibigay niya sa'yo. Amen? Kahit na hindi mo maintindihan, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Patuloy ka lang. And soon you will understand kung ano yung promise ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Amen? So worship strengthens your why. Lahat ng mga katanungan natin, no? Yan yung po yung magbibigay sa atin. Sabi, you will never know someone unless you are... Kasi po, mga kapatid, sa ating buhay, mas makikilala natin kung sino ang Diyos sa ating buhay kung lagi natin siyang kasama. Hello po. Hindi mo makikilala ang isang tao kung hindi ka mag-i-spend ng oras sa kanya. Amen po ba? Hindi mo makikilala ang isang tao o ang iyong kapartner kung hindi mo siya nakasama. Sino po dito yung nag-asawa online tapos walang connection? Tapos pag nung unang kita nila, nagkasal na agad sila? No? Nagkaroon ng anak, tapos umalis ulit. Na? Wala na. So, wala pong ganun, yung wala pong nabuong relationship na hindi nag-spend ng oras sa kanila. Amen po ba? So, ibig sabihin, the more you spend time to a person, nag-grow yung relationship nyo, nakikilala nyo yung ayaw at hindi, nakikilala nyo kung ayaw nyo na o hindi. Alam mo? Pero, kidding aside, mga kapatid, mas nakikilala natin yung isang tao kapag tayo nag-spend ng time. Ang tanong, are we spending time to know more about God? Kasi the more we get to know more God,
Mas lalong lumalalim yung worship natin sa Kanya. Amen? Yung dating nakaganon ka lang, dahil na-appreciate mo yung blessing ng Lord sa buhay mo, na itataas mo yung kamay mo when you are worshiping the Lord. Amen? Kasi mabuti siya. Amen? Amen po ba? So that's why tayo po, tayo po ay sumama o kilalanin ng Panginoon Diyos. We spend time in worshiping the Lord. Sabi dito ng verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen po ba? Sabi dito, usually po, sabi ng aming mentor, ang Great Commission laging sinisimulan sa verse 19 and 20. Ang sinasabi nila, verse 19, minsan nga 19 lang yung ginagamit ng iba. Go therefore and make disciple. Minsan natatapos na doon. But napakahalaga po na sinabi po dito, yung verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Meaning, mga kapatid, merong authority. Sabi, sino nagsabi nan? Si Jesus. Jesus came and to them and said, alam niyo po sa NIV, meron din po nakalagay doon, kapag sinabi ni Jesus, ang nakalagay, red font. Amen? Pag red font, ibig sabihin ng galing mismo sa sinabi ni Jesus. Ang sabi dito, isa yan sa red font. Sabi, all authority in heaven and earth has been given to me. Sa madaling salita, merong authority ang ating Panginoong Hesus, so that's why ito yung commandment niya. Ito yung pinagagawa niya sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah. Imagine po natin, mga kapatid, itong si Jesus, ang hari ng mga hari. And nagbigay siya ng task. Amen? Nagbigay siya dahil may authority siya, meron siya karapatan mag-utos sa iyo. At karapatan natin na sumunod sa ating hari dahil ito po yung inutos niya. Hello po. Ang bata o ang isang anak na sumusuway sa magulang, ang tawag doon ay pasayaw. Hindi, pasaway siyempre. Diba? Pasaway. Diba? Pag hindi sumusunod, pasaway ka, anak. Diba? Anak, maligo ka na. Ayoko po. Isang linggo na, anak. Hello po. Pasaway ka talaga. Wala po akong pinariringgan. Wala po sa atin dito. Amen? But mga kapatid, ang mga tao o mga batang hindi sumusunod ay pasaway. So tayo po ay anak ng Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay hindi nagde-disciple, ang tawag sa atin ay pasayaw. Pasaway. Amen po ba? Pasaway po tayo. Hello po. Kasi hindi ka sumusunod. Hello po. Aray ko. Amen. Amen. So, mga kapatid, God is calling us, all of us, to make disciple. Amen po ba? At ito po yung authority, merong binigay sa Kanya. Ibig sabihin, ang ating Ama, ang Diyos Ama ay nagbigay ng authority sa ating Panginoong Hesus para sabihin ang mga utos na binibigay ng Panginoon. That is why God said, it is a great commission. Ito po yung great commission natin. Ito yung dapat na ginagawa natin. Amen po ba? Ibig sabihin, kung hindi mo siya ginagawa, hindi ka sumusunod. Hello po ba? Hallelujah. So, God doon, ang ating Panginoon Diyos, He sends you under authority, His authority, the one who conquered that says, go in my name. Amen po ba? Sabi niya, kung tayo po ay susunod, go in my name. Because Jesus He has the authority doon sa pinagagawa ng Diyos. Can you imagine, mga kapatid, pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos para magpagaling ng pilay. Amen po ba? Pwede kang gamitin ng Diyos para magpagaling ng cancer. Naniniwala po ba kayo? Pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos para para magpagaling ng mga may sakit, yung nasa critical condition, na pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos para mag-encourage
doon sa katabi mo na halos mamamatay ng spiritual na pamumuhay. Pwede kang gamitin ng Diyos sa pangalan niya. Amen po ba? Naalala niyo si Peter, yung pinag-aaralan po natin sa Bible study. Sino po nakakasabay sa ating Bible study? Huwag niyo po kayong tumaas ang kamay, baka mahalata po tayo. Pero alam niyo po, mga kapatid, no, sa ating buhay, tayo pong mga tinawag ng Panginoon Diyos, no? Naalala ko, sa pinag-aaralan namin si Peter, nakapagpagaling siya ng lame beggar. No, mahina ang buto, no? At siya ay mahirap. Kaya nga, lame beggar. Okay po. So, siya po ay namamalimos. Nanghingi siya ng pera kay Peter. No, sabi ni Peter, wala akong pera maibibigay sa'yo. Pero sa pangalan ng Panginoong Yesus, lumakad ka. Hello po. At ito pong lame beggar na to, sa madaling salita, ito po ay pinanganak na ganito na. May sakit na. Kaya ang daming tao, gulat na gulat sila. Sabi, bakit gano'n? Paano nakalakad tong tao na ito? Amen po ba? Alam niyo po, same God na ginamit ng Panginoon Diyos paggamit ng Panginoon Diyos kay Peter is the same God na pwedeng gamitin din tayo sa ating buhay. Amen po ba? Kaya pwede tayo maging blessing na malaki sa mga taong nasa paligid natin. Because the authority, sabi, go in my name. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. You are go in His name. Amen po ba? Hindi ka lalakad, hindi ka magde-disciple dahil sa pangalan mo, dahil sinabi ni pastor, hindi po. You are making disciple because ito yung sinabi ni Jesus. Ito yung inutos sa atin ng Diyos. Amen? Parang ayaw niyo na. Parang Lord, parang pala utos ka ata, Lord. Andiyan pa ba kayo? Amen. Pero mapapansin mo na ito po yung hari ng mga hari na binigyan ng authority para sabihin ang commission na pinagagawa sa atin ng Diyos. Sabi in verse 18, ang sabi dito, verse 19, ayan na, malapit na yun eh. Sabi dito ng verse 19, ito na yun. Therefore, go and make disciples. Pwede bang basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Therefore, go and... Yung may pagkakaisa siguro, sana mas maganda, no? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Therefore, go and make disciples of all nations. Amen po ba? Ito po yung inutos sa atin to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always. Alam niyo po, napakaganda po ng topic po natin na ito dahil ito mismo yung puso na dapat nating ginagawa. Ito mismo yung mission na ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Andyan pa ba kayo? O baka may iba pa tayong mission na ginagawa, kaya hindi natin magawa yung mission ng Diyos. Hello po. Hallelujah. So, this is the heart of commission. Make disciple. Amen? Hindi lang para dumami yung mga taong nakaupo dyan sa upuan na yan. Diba? Hindi lang para magkaroon lang tayo ng desisyon sa buhay. Hindi lang para mag-collecta tayo ng attendance na, uy, active to Hindi po. Amen? At binigay po yung making disciple na ito ng Panginoon Diyos para tulungan yung mga taong makilala siya. Amen? Na matuto tayo sa Kanya at sumunod tayo sa ating Panginoong Yesus. So basically, God wanted us to be His, para mag-Englishin pa kasi. Gusto ng Diyos na tayo po, na anak ng Panginoon Diyos, maging katulad niya. At hindi lang maging katulad niya, yung mga taong nasa paligid natin, maging katulad din niya. Hello po. Imagine niyo po, yung workplace nyo na puro Christian. Hello po. Imagine niyo yung kada uwi nyo sa bahay, ang mga kasama nyo mga Kristiyano sa bahay. Hello po. Imagine niyo po, mga kapatid, yung pag napupunta ka sa isang lugar dito sa Japan, lahat ng taong Christian. Amen po ba? Yung pagbabaka mo ng Sakuragaw ka, bigla na lang may babati sa'yo. Amen? Biglang may biglang may nagte-testimony sa'yo, biglang lilapitan ka sa Eki. Alam mo, ang buti ng Panginoon Diyos. Amen?
Imagine niyo kapag ka naglalakad na nandun ka sa train, tapos parang malungkot ka, may pinagdadaanan ka, bigla na lang may lalapit sa'yo, brother, pwede ba kitang ipag-pray? Can you imagine that kind of community na lahat po ay sumusunod sa Diyos? And in fact, mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, go and make disciple, hindi lang po sa Jerusalem, amen? Kundi lahat po, sabi, all nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mga kapatid, ito pa nga pong, itong making itong all nation po na ito, itong nation na sinasabi nito, mga kapatid, ito po yung pinaka-tribes pa. Amen. Kumbaga kumbaga sa Pilipinas, ito yung mga tribo pa, yung ibig sabihin yung kahit yung mga kasulok-sulukan ng mga magkakasamang community, gusto ng Panginoon Diyos na masakop ng puro maging Kristiyano. Amen. Sa harapan niya, maging disipulo niya. Amen po. That is why God is calling us for us to go and make disciple. Amen po ba? Hindi lang po tayo yung makakilala sa Panginoon. Amen. Kaya po ito yung mas malalim pa sa evangelism. Kasi ang evangelism, you share the gospel, makakilala sila sa Panginoon Diyos. And after nilang makakilala sa Panginoon, ito na yung kasunod discipleship. Amen po ba? Aalagaan mo na. Kasi gusto mo makakilala din sila sa Panginoon. Hindi lang makakilala to become a follower of God. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo, inaantok ka na ba? Amen. Ito po, tanungin po natin sa sarili natin. Who am I helping take the next step with Jesus? Amen. Ang sabi dito, go and make the disciples of all nations. Ibabaptize sila sa water sa pangalan ng ating Ama, ng Anak at ng Espiritu. Sabi dito, teaching them to obey. So, ang discipleship, hindi lang siya gospel, kundi ibabaptize sila to declare o to publicly yung kanilang faith sa Panginoon Diyos. Sabi dito, teaching them to obey everything that I had commanded you. Ituro mo lahat ng tinuro ko sa iyo. Hello po. And that is discipleship na ginagawa. Okay po? Makakilala sila sa Panginoon Diyos, mag-grow sila sa Lord, sila naman yung magde-disciple, and so on and so forth. Sila paikot-ikot hanggang sa dumami yung mga nakakilala sa Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, ulitin ko po. Amen? Ang tanong, kapatid, are we discipling someone? Hello po. Meron ba tayong inaalaga ang tao para makakilala sila sa Panginoon? O sapat na tayo lang? Hello po. Minsan nga, tayo na lang, nauubos pa. Aray ko. Amen? Hello po. Sino ba yung dinidisciple natin ngayon? Amen? O kahit na may anak ka, alam mo kailangan ng discipleship, hindi mo ma-disciple. Hello po. O meron kang kapartner sa buhay, alam mo kailangan niya ng discipleship, hindi mo na-disciple. Sino ba yung tinuturuan natin na lumapit lalo sa Panginoon Diyos? Sino ba ngayon yung tinuturuan natin para mas makilala nila ang Diyos, para maging followers sila ng Diyos? Hello po, lahat po tayo, we have this kind of responsibility. Ang bigat po, kung tutusin, mabigat po yan na pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kung tutusin, hindi natin kaya yan. Amen po ba? That's why He said, doon sa all authority na binigay sa ating Ama, sabi with the Holy Spirit, amen, magagawa natin yung mga bagay na yan. Hindi naman mag-isa si Peter na nagpagaling ng may sakit. In fact, sinasabi niya nga, huwag kayong tumingin sa akin na parang ako yung gumawa. Hello po. Ang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, siya yung nakalakad. Hello po. So, meaning to say, mga kapatid, hindi ka lalakad ng mag-isa. Amen po ba? Mahirap yan. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, kasama mo siya. Amen po ba? Parang dumidiin ata, Pastor? Hello po. So, mas malawak pa po ang discipleship. Amen? Mas malaki pa po at mas malawak pa po yung sinasabi ng discipleship, yung making disciple. Amen po ba?
So kaya po lahat po tayo, we have this kind of responsibility. In fact, sa Bible, kung titingnan po natin, wala namang sinabing pastor eh. Hello po, wala, yung pastor na sinasabi, hindi naman po siya title. Wala pong yung parang ano ba tinatawag dito, yung mga, sabihin natin, mga admin, mga treasurer, wala naman nakalagay dyan eh. Hello po. Ang sabi dito, mga elders. Ito yung yung mga nangunguna. Elders lahat yan. Kay pastor yan, bishop o kung ano man yan. Elders lahat yan ng church. Kaya lahat ng qualification, nandyan yan sa Bible. And lahat po tayo, hindi lang po elders, hindi lang po tayong mga attendees, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon Diyos to lead people to Christ. Amen po. Hello po. Sabi ng Panginoon Diyos, if you love me, then you will keep my commandments. Napapatunayan ba natin yung pagmamahal natin sa Diyos? Natuturuan ba natin yung mga anak natin? Natuturuan ba natin yung asawa natin? Natuturuan ba natin yung kapatiran natin? Natutulungan ba natin sila na mas lumapit sa Diyos? Hello po. This is a wake-up call, no, mga kapatid, sa ating buhay. Ang sabi dito, baptizing them, teaching them to obey. So, baptizing is para ma-lead natin yung mga tao, para publicly, no, yung kanilang faith. Kasi ang baptism, mga kapatid, ang baptism of the water, sa malinaw na salita, hindi po ito makakapagpaligtas ng tao. Kunyari, merong dying na, o sabihin natin parang 50-50 na sa buhay, tapos bigla may bubuhusan ng tubig kasi ibabaptize niya na, para makakilala. Hindi po sila masisave ng bubuhusan mo lang ng tubig. Amen po ba? Once na makakilala sila sa Panginoon, ang baptism is a symbol of publicly yung faith mo sa Panginoon Diyos. Na ako po, no, pinapatunayan ko sa aking sarili, parang ano yan eh, parang ID mo yan sa spiritually speaking, ito parang ID mo yan. Ito yung identification mo na, hey, naka-enroll ako dito sa school na to. Sa madaling salita, itong ID ko na to, tinideklara ko na ako po ay mananampalataya ng Diyos. Amen? And that is baptism. Diba? And teaching them, no, tuturuan niyo po sila ngayon na makakilala sa Panginoon, sumunod. Lahat, sino po dito tinuruan ng Diyos? Sino po dito tinuturuan ng Panginoon? Kasi kung hindi mag-amen yan, baka hindi nagpapaturo sa Diyos. Hello po. Kaya po napakahalaga na tayo po ay ma-recognize natin yung pagtuturo ng Diyos sa atin. Kasi once na tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos, yun din yung ituturo natin sa iba. Hello po. Hallelujah. So ngayon po, sa baptism is the start. Baptism is the start, hindi po siya katapusan. Okay? So ito po yung declaration natin sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng bagay nito, mahirap po siya gawin ang lahat ng bagay nito, making disciple, kilala sa Panginoon, biruin mo, mag-spend time ka na magturo diyan. Minsan ayaw pang makinig, di ba? Tingnan niyo yung katabi mo. Amen? Minsan ayaw pa, di ba? Lord, mami, ayoko. Di ba? Minsan ayaw pa natin. But mga kapatid, hindi po ganun kadali po ang pagdi-disciple. Laging may cost. Minsan nga sabi pa nga ng Biblia, mas ipa-priority mo pa yung pagdidisipulo kaysa doon sa pamilya mo. Saka na po natin yung pag-usapan lalo sa family day. Andiyan pa ba kayo? joke lang kayo. Joke lang ha. Pero totoo yung sinabi ng Panginoon Diyos. Ito pong sinabi ng Panginoon sa ating buhay. No? Sabi, lahat ng bagay na ito, na pagdi-disciple, mahirap po yan. Amen po ba? But the thing is, hindi ka nag-iisa. Sabi dito, and surely, I am with you always. Kasama mo ako. Amen po ba? At hindi po dyan natapos yung sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, makakasama mo ako palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Amen po ba? O sabihin natin, at the very end of the age. No, hanggang sa matapos na yung mission mo dito sa buhay. Amen? Hanggang sa malagotan ka ng hininga. Kasama mo ang Panginoon Diyos as long as you are obeying what God commanded you. Amen?
So if we are obeying Jesus, dito po natin ipinapakita yung pagmamahal natin. Because ulitin ko po, amen? Sabi ng Panginoong Diyos, nandiyan pa ba kayo? Inaantabayan ako lang kung inaantok na kayo. Ang sabi ng Panginoong Diyos, amen? Na if you love me, then you will keep my... So we have to keep yung commandment ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So the presence of Jesus is your power. Amen? Sabi, He's with you. Sabi, when you speak up, kapag ka magsasalita ka, magtuturo ka sa ibang tao, amen? Kahit na magpe-pray ka, ang Diyos ang magsasalita para sa'yo. Amen po ba? Sabi dito, when you feel weak, kapag ka sa tingin mo nanghihina ka, God is your power. When you think you failed, no, sa tingin mo parang nagkamali ka ng desisyon sa buhay, kasama mo ang Diyos. Lalong-lalo kung tayo sumusunod sa pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So let His presence calm your fear. Na pagka dumadating tayo sa point na natatakot tayo to share the Word of God, po, hayaan natin ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Amen? So the church isn't a place we go. It's a people on a mission. Amen? So, alisin na po natin yung thinking natin dun sa dati nating buhay. Amen po ba? Yung dati nating pag-attend sa church, minsan a-attend tayo. Pag nakakompleto na ng attendance, uuwi na ulit. Amen po ba? Minsan pag-attend, makakapunta sa church, naalala ko nga nun, birthday ko lang, talagang nag-church ako dati. Pag birthday ko lang, tapos hindi pa ako makikinig. Di ba? Pero sa ating buhay na mga kapatid, bilang tayo po'y tinawag ng Panginoon Diyos, ang pagiging disipulo ng Panginoon Diyos, hindi po yan yung church building, nakaka-attend ka, kundi meron nababago sa buhay mo. Amen po ba? It's the people on the mission. We're not just here to attend, but we're here to be sent. Amen? Hindi lang po tayo tinawag ng Diyos para mag-attend dito, kundi one day, gagamitin ka ng Diyos to make disciple. Amen po ba? So, kung ikaw ay follower na ng Panginoon Diyos, no? Kung sa tingin mo, bago-bago ka pa lang, bagong follower ka ng Panginoon Diyos, no? It's time para mag-invest tayo sa mission ng Panginoon Diyos. At kung matagal na tayo, mga kapatid, amen? Let's recommit our lives doon sa mission na pinagagawa sa atin ng Diyos. Ayan yung pong tapusin ko po sa ating last verse po natin. So Romans chapter 10, verse 13 to 15. Sabi dito ng verse 13, sabi, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen? Sabi, kung sino daw lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Sino po naniniwala dito? Amen? Lahat po ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Amen po ba? Sinong gustong maligtas? Lahat po tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus at tayo po ay niligtas ng Diyos. Sino po dito gusto natin maligtas din yung mga kapwa natin? Yung pamilya natin, yung katrabaho natin, yung mga Japanese people. Lahat po yung gusto natin tumawag sila sa Panginoon at sila din po ay maligtas. But here's the thing. How then they can call on one they have not believed in? Paano sila tatawag kung hindi sila tatawag doon sa kung hindi nila panininiwalaan? And how can they believe in the one whom they have not heard? Paano sila maniniwala kung hindi nila narinig? Hello po. Sabi dito, and how can they hear? Paano nila maririnig kung walang nagsasabi? Hello po. Paano nila maririnig kung walang magsasabi? Hello po. And how can they hear without someone preaching to them? Hello po. Verse 15 sabi, and how can anyone preach unless they are sent? Tayo po ay sinent ng Panginoon Diyos na para mag-mission to preach the gospel. Amen po ba? Ang sabi dito, as it is written, nakasulat
sa banal na salita. Sabi, how beautiful are the feet of those who bring good news. Hello po. God is calling us to go and make disciples of all nations. Ang linaw po na sinabi ng Panginoong Hesus dito. Amen? Ang linaw po na sinabi ng Diyos, ng salita ng Panginoon sa atin. Sabi, lahat po ng tatawag sa pangalan ng Panginoon Hesus, maliligtas. Pero, sabi dito, how can they call kung hindi sila niniwala? Paano sila maniniwala kung hindi nila narinig? Paano nila maririnig kung walang magsasabi? And God is calling us to preach the gospel.